Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Formal nang sinampahan ng reklamo ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Sa detalye, alamin natin mula kay Mary Ocampo. Mary? Naomi, 4 na kaso nga ang isinampa, kabilang ang bribery at pandarambong na non-bailable na kaso ang isinampa kay Senador Rodante Marcoleta ng Ombudsman. Sa kabila ito ng 3 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto sa senador. Matatandang sinabi ng Office of the Ombudsman na magsasampa ngayong linggo ng kaso laban kay Marcoleta para sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Mismong inamin ni Marcoleta na hindi niya dineklara sa kanyang social contributions ni na dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na kapwa mga akusado rin sa mga kaso. At yan muna ang ulat na Yomi. Ako si Mary Ocampo ng PRTV News. Salamat, Mary Ocampo. Patay ang isang menor de edad na PWD ng pagsasaksakin sa Davao City. Alamin natin ang detalye sa report ni Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, patay na ng matagpuan ng isang residente ang 14 anyos na PWD sa isang bakanteng lote ng Kaap sa Lea Subdivision, Damosa, Lanang, Davao City, umaga nitong Huwebes, Hulyo 2. Sa investigasyon ng mga otoridad, agad na narespondihan nila ang crime scene at bumungad sa kanila ang duguan at nakabulagtang katawan ng biktima na kinilalang si Michael Angelo Amad. Natunto naman ng mga kaanak nito at positibo siyang kinilala ng kanyang ama. Binanggit din ng tatay ng biktima na ito ay may Autism Spectrum Disorder o ASD at Attention Deficit o Hyperactivity Disorder o ADHD. Dagdag pa niya, 4:00 ng madaling araw nang makalabas sa kanilang tahanan ng biktima nang hindi nila namalayan dahil tulog silang lahat. Kaya hinanap nila ito kinaumagahan. Di nila alam na nakarating na pala ito sa katabing subdivision. Sa hot pursuit operation ng mga otoridad, nahuli sa kanilang tahanan ang suspect na si Ramon Castillo matapos itong ituro ng isang saksi. Na-recover din mula sa kanyang posisyon ang isang kutsilyo na nasa 9 pulgada ang haba. Ayon sa saksi, posibleng napagbuntunan ng galit ng suspect ang biktima. Bago ang pangyayari kasi may nakaaway ang suspect ngunit nang hindi niya ito naabutan, ang biktima na nasa gilid lang ng daan ang sinaksak niya hanggang sa mamatay. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.